Magandang araw po. Pag-uusapan po natin ngayon ang 10 pinakakaraniwang pagkakamali sa pagsasalita at maging sa pagsusulat ng wikang Filipino. Ito po ang una, baba at taas. Mabilis pong sabihin ang umakyat ka sa taas, ngunit ito po ay mali. Ang wasto pong pagsasabi nito ay umakyat ka sa itaas o sa English ay climb upstairs. Sa kabilang direksyon naman po, mali ang sabihing tingnan natin sa baba. Ang dapat po ay tingnan natin sa ibaba o sa English po ay let's look downstairs. Ang ikalawa po, si at ang. Ang si ay ginagamit para sa tao o pangalan ng mga alagang hayop. Halimbawa, si Pedro, si ate, si Brownie, si King Kong. Ang naman ay ginagamit na pantukoy sa mga bagay o pangalan ng samahan o kumpanya. Halimbawa, ang bahay, ang Homeowners Association, ang Grab. Kaya mali po na sabihing si YouTube ay magandang panoorin. Ang wasto pong pagsasabi nito, ang YouTube ay magandang panoorin o sa English ay YouTube is nice to watch. Ang ikatlo po, ang paggamit ng sila at sina. Mali na sabihing sila Wally at Jose ay darating bukas. Ang tama po, sina Wally at Jose ay darating bukas o sa English, Wally and Jose will arrive tomorrow. Tama rin ang paggamit ng sila sa ganitong paraan. Sila ay aalis din kaagad o sa English, they will also leave immediately. Ang ikaapat po, ang madalas nating marinig na maling pagbigkas sa salitang baka o sa English ay maybe. Sa sumusunod pong pangungusap, mali po na malumay ang pagbigkas sa baka. Sa baka umulan mamayang gabi. Hindi po dapat malumay ang pagbigkas niyan, sa halip, ang tama po ay mabilis. Gaya ng sumusunod, baka umulan mamayang gabi o sa English, maybe it will rain tonight. Ang baka po na malumay ang pagkabigkas ay cow sa English at ang baka na mabilis ang pagkabigkas sa English ay maybe. Ang ikalima po, nakaka. Sa ganito pong pangungusap, nakakapagbigay ng saya ang mga bata. Mali po dito ang pagkagamit ng nakakapagbigay. Sa halip, ang tama po, nakapagbibigay ng saya ang mga bata. O sa English, children can give joy. Ito pa po ang mga halimbawa. Hindi po dapat sabihin na nakakabilang, sa halip, ang tama po ay nakabibilang o sa English, can count. Gayun din po, hindi rin tamang sabihin na nakakalakad. Ang tama po, nakalalakad o sa English, can walk. Ang ika-anim po na salitang mali pero madalas nating marinig, ang salitang inihagis. Mali po na sabihing inihagis ng turista ang barya sa balon. Sa halip, ang tama pong paggamit, ihinagis ng turista ang barya sa balon. O sa English, the tourist tossed the coin into the well.
Kapag nag-conjugate po tayo ng salitang hagis na root word o throw or toss sa English, ang imperative form po niyan, ihagis o throw or toss sa English. Ang present tense po o kasalukuyan, ihinahagis o throws or tosses sa English. Sa past tense po o sa nakaraan, ihinagis o threw or toss sa English. Ang hinaharap naman po o future tense, ihahagis o sa English, will throw or will toss. Ipagpatuloy po natin ang pagsusuri sa salitang inihagis. Subukan po nating mag-conjugate ng dalawa pang kaparehong salita. Sa English verb na to write, na ang root word sa salitang Pilipino ay sulat, imperative po ay isulat, sa present tense ay isinusulat, past tense isinulat, future tense isusulat. Gayon din sa English verb na to correct o sa Filipino po, ang root word ay tuwid. Sa imperative form o pautos ay ituwid. Sa present tense o kasalukuyan, itinutuwid. Sa past tense po o nakaraan, itinuwid. Future tense o hinaharap, itutuwid. Kaya, hindi po dapat sabihin na inihagis. Mali po yan. Sa halip, ang tama pong sabihin, ihinagis. Pareho rin po ng salitang itinapon. Hindi naman po natin sasabihin initapon. Kaya hindi po natin matatanggap na tama ang inihagis. Dahil po, ang i dito sa simula ng salita ay ang tinatawag na unlapi o prefix. At yung in naman po sa gitna ang tinatawag na gitlapi o suffix sa English. Yan po ang pattern ng mga unlapi at gitlapi. Ang ikapito po na madalas nating nakikitang pagkakamali, ang paggamit ng salitang nang na NANG at nang na NG. Sa ganito pong pangungusap, magbigay ka ng masaya, mali po ang pagkasulat ng NG. Ang tama po, magbigay ka ng masaya. Ang dapat po ay NANG ang paggagamit sa halip na masaya. Sa totoo po, ang nang po dyan na NANG ay pinagdugtong na mga pang-angkop na NA at nang na NG. Yan po sa English nga kung tawagin ay manner. Yung pagbibigay po ay masaya. Ang manner po ng pagbibigay ay masaya. Sa kabilang dako naman po, sa ganitong pangungusap, ang presyo ng bigas ay lalong tumaas. Hindi naman po natin dapat pahabain at gamitin pa ang salitang NANG dahil ito po sa English nga ay denotes possession o yung presyo ng bigas. Ang dapat pong gamitin dyan ay NG lang po o
ang presyo ng bigas ay lalong tumaas. Ang tama pong gamitin dyan ay NG. Ang ikawalo pong pagkakamali na madalas nating nakikita na ginagamit ng mga nagko-comment o nagpo-post sa mga social media, ang salitang muna na sa English ay first na isang pang-abay o adverb at ang mo ay isang panghalip o pronoun sa English at ang na ay isang pang-abay o adverb. Sa unang pangungusap, ibalik mo na ang hiniram mong gunting upang magamit na nila ito. Sa paggagamit po dito ng muna ay mali. Sa halip, ang tama po, ibalik mo na ang hiniram mong gunting upang magamit na nila ito. O pwede ring sabihin, ibalik mo muna ang hiniram mong gunting upang magamit na nila ito. Hindi po pwedeng pagpalitin ang gamit ng muna na M-U-N-A at mona na M-O space N-A. Ito pa po ang isang pagpapakita ng tamang paggamit ng muna. Ang tama po, uminom ka muna ng tubig bago ka kumain ng almusal. Ang ikasampu na pagkakamali na madalas nating nababasa, ang kung na sa English ay if at kung na binubuo ng dalawang salita, ang ko na sa English ay may na isang panghalip o pronoun at nang na isang pang-angkop. Mali po na sabihin, ang lolo kong nasa probinsya ay gumagawa ng walis. Kung ang tinutukoy po dito ay ang lolo ko. Mali pong gamitin ang kung na K-U-N-G. Ang tama po na pangungusap, ang lolo kong nasa probinsya ay gumagawa ng walis. O ang ibig sabihin niyan, ang lolo ko na nasa probinsya ay gumagawa ng walis. Ito naman po ang tamang paggamit ng kung na sa English ay if. Matutuyo ang mga dahon kung hindi papatak ang ulan. At ang panghuli po, ang pangsampu, ang paggamit ng kamusta. Mali po na sabihin, kamusta ka. Ang tama pong gamitin, kumusta ka. Dahil yan po ay galing sa salitang Espanyol na como esta o sa English ay how are you? Como esta, kumusta ka. Hindi po kamusta ka. Sana po kahit sa maliit na paraan nakatulong sa inyo ang video na ito. Abangan niyo pa po ang mga susunod nating aralin dito sa Speak and Write Well. Maaari po kayong mag-comment, mag-like o mag-share. Maraming salamat po.